Ipinanganak akong may likas na amoy. Kapag naamoy ito ng isang lalaki, nawawalan siya ng kontrol. Napakabango. Napakabango. Gusto ko iyan. Gusto ko iyan. Suruan. Pagkatapos mong linisin ang silid panauhin, pumunta sa kwarto 999 at dalhin ang mga inumin. Si. Ah. Nandito ba? Wala na ang amoy. Ano ang nangyayari? Kakaiba iyan. Nasaan ang amoy? Kaya, kailangan kong takpan ito ng bandana. Kung hindi, Ano ba ang nangyayari? Ginoong Xiao. Ginoong Xiao. Ginoong Xiao, hayaan mo akong alagaan ka ngayong gabi. Ginoong Xiao, huwag, huwag. Diyos Padrino. Bobo ka. Natalo ka ng 400 milyon sa sugal. Wala iyon. Pero ang pagpapadala ng mga babae sa akin ay hindi mapapatawad. Padrino, maawa ka sa akin. Padrino, Padrino, Padrino. Binatang Ginoo, ang matandang ginang. Walang hiya ka! Ang aming pamilya ay may nag-iisang tagapagmana sa bawat henerasyon. Kung sa iyo ito magwawakas, ang mga ninuno ang kukuha ng buhay ko. Wala akong pagnanasa. Walang babaeng makagagalaw sa akin. Sa alak mo, nilagyan ko ng 10 beses na dosis ng pampagana ang alak mo. Ang babaeng inihanda ko ay paparating na. Sa pagkakataong ito, hindi ka makakatakas. Walang pampagana ang makakaapekto sa akin. kapag nabayaran na ako ngayong buwan, makakaya ko ng bayaran ang dialysis ni nanay. Kamusta? Nandito ako para dalhin ang mga inumin. Siya ang ipinadala ng aking ina. Iiwan ko na ang mga inumin dito. Aalis na ako. Sinusubukan mo akong akitin. Nandito lang ako para ihatid ang mga inumin. Hindi. Anong amoy iyan? Ang bango. Isang birthmark na fertility lotus. Ang katawan niyang ito ang perpektong lunas sa gynophobia ni Mr. Xiao. Mahusay! Ang natural kong amoy. Nawawala ng kontrol ang mga lalaki rito. Nanay, Tumatawag ka sa ganitong oras. Panloloko mo ba ito? hindi. Hindi ko pwedeng ipaalam kay nanay. Kumusta? Ruan-ruan? Anong Buwan-buwan. gagawin ko? Talagang hindi ko pwedeng ipaalam kay nanay ang sitwasyon ko ngayon. Huwag mo nang ulitin yan. Papadalhan kita ng pera. Pwede ka nang umalis. Hindi ako kung ano ang iniisip mo. Estudyante pa ako. Nag-aarte ka pa? Nakakasawa na. Pera, ipapadala ko na lang sa'yo. Tigilan mo na to. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa akin. Mali ang pagkakaintindi niya. Kalimutan mo na. Kahit papaano, may pera na ako ngayon. Binabati kita, Amo Xiao. Nilabag mo ang iyong patakaran. Gumaling ka na sa iyong pagkamuhi sa mga babae. Yung maliit na kuneho na nagkukunwaring serbidora, hindi naman masama. Ang matandang babae talagang nakahanap ng hiyas. Anong pangalan niya?
Gusto mong ibalik ko siya para sa pangmatagalang kasiyahan, yung pagganap na serbisyo sa kwarto. Wala akong interes sa mga babaeng nagbebenta ng sarili para sa pera. Wala. Bigyan mo siya ng 10 milyon. Tapos, quits na tayo. Huwag ka nang magdulot ng gulo sa akin. Alin dito sa listahan ng siya? Kalimutan mo na. Lahat ng babaeng ipinadala ng matandang babae, bigyan mo silang lahat ng 10 milyon. Mukhang mayaman siya. Dapat ilipat niya ang 10,000 iyon sa akin, yata. Nasaan ang pera ko? Apat. Anong problema? Tatay, inilipat mo ba ang pera ko? Pambayad yan sa pagpapagamot ng nanay ko. Sinugal ko yon. Ano naman, walang kwentang matandang bruha. Kung mamatay siya, mamatay siya. Kung gusto mo ng pera, madali lang. Hindi ka ba ipinanganak na amoy pokpok? Maraming lalaki ang nakapila. Ikalat mo ang hita mo at panoorin mong bumuhos ang ginto. Tandaan mong gumamit ng goma. Kung mabuntis ka sa labas, wala ka ng kwenta. Boom! Talo na naman. Ulit, ulit, ulit. Hindi rin niya pinadala ang pera. Anong gagawin ko? Ibuka mo ng mas malapad ang mga binti mo. Huwag kang gumalaw. Sige, pwede ka nang bumangon. Malala ang pagkapunit. Ilang beses kang nakipagtalik noong huling pagkakataon? Isang gabi. 7 beses. 7 beses sa isang gabi. Ikaw, empleyado ng hotel. Para sa pera talagang gagawin mo ang lahat, ano? Ilang lalaki na ba ang kasama mo sa kama? Isa lang. Suruan. Inaakit mo ba ang mga lalaki? Palihim kang nagbebenta ng katawan sa hotel. Ngayon na ang araw na mamamahala si Ginoong Xiao sa hotel, at darating upang siyasatin ito. Napakarumi mo. Hindi ka karapat-dapat na narito. Buti na lang dinala ko, isang profesional na doktor para sa mga babae. Kung hindi sana kita mapapansin, ikaw na walang hiya. Susukan ako. Huwag mong sabihing buntis siya. Ako. Hindi ko ginawa. Sumasakit lang ang tiyan ko. Walang hiya ka. Sino ang ama ng bastardong ito? Hindi ko iyon inaasahan. Kung tatanungin mo ako, pinagpapasapasahan na itong pokpok ng mga lalaki. Sino ba ang nakakaalam kung sino ang tatay? Gusta ako, isa siyang hamak na namumulot ng basura. Hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa. Supervisor Zhao, darating na si Ginoong Xiao anumang sandali. Masakit. Ang tiyan ko. Malala ang pagkapunit sa kanyang maselang bahagi. Baka buntis din siya. At saka sobra ang trabaho niya kamakailan. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Ang daming dugo. Paano kung buntis talaga siya sa isang bastardo? Itong pokpok baka tuluyang mamatay siya. At ang bata. Ikaw at ang malaki mong bibig. Gusto mo bang mawala ang sweldo mo? Ngayon darating si Ginoong Xiao upang siyasatin ang hotel. Lahat kayo, magpila para salubungin siya. At ikaw, may dinadala ka lang na bastardo. Akala mo ba dinadala mo ang tagapagmana ng pamilya mo? Ngayon, ang hanay ng pagsalubong. Hindi pwedeng magkulang kahit isa. Kahit malapit ka ng manganak. Gagawin mo ito sa iyong pwesto. Sige, kumilos. Kainis. Nanaginip na naman ako sa babaeng noong isang buwan. Mo Bei Xiao, kakabili mo lang ng hotel ngayon, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, may tagapagmana na ang pamilya mo. Kagabi, nagpakita sa akin ang aking mahal na apo sa panaginip. At sinabing ang kanyang mga magulang ay magkikita sa hotel ngayon.
at ang kanyang minamahal na asawa ay inaapi. Totoo iyon, ang apo ko at ang manugang kong babae ay inapi ng mga tauhan sa hotel. Nakakabili mo lang. Sige, ipagtanggol mo ang mahal kong manugang. Nanay, tigilan mo na ang panonood ng napakaraming maikling drama. Bawg ako. Wala kang apo. Ginoong Xiao, ang pagbili ng ganyang kaliit na hotel, nagpunta ka pa para siya sa atin ito ng personal. Dahil ba nahulog ang loob mo sa samunting kuneho na nagpanggap na serbidora at inagaw ang iyong unang beses sa kasamaang palad? Ang kanyang insensong pampag-ibig ay kakaiba talaga. Hindi ko man lang maalala ang mukha niya. Kaya walang paraan na maibalik siya sa'yo. Isang soro na gumamit ng insensong pampag-ibig para akong akitin ay hindi karapat-dapat alalahanin. Pero, ang bango niya, Naiisip mo lang siya, may reaksyon ka na. Matigas ang katawan mo, gaya ng bibig mo. Siyempre. Binayaran ko na lahat ng babaeng dinala ng matanda noong araw na iyon, tig 10 milyon. Pero, natulog ka sa kanya ng isang araw at isang gabi. Hindi mo ba gustong makita siya ulit? sa kwarto ko nga pala, ay maaaring mga ilangan ng kandilerong tao. Pero, napakahusay niyang umarte. Baka talagang isa siya sa mga serbidora natin. Isang babaeng nagbebenta ng katawan para sa pera, hindi talagang magtatrabaho sa hotel. Script ng isang babaeng mahilig sa pera, at naniwala ka talaga. Suruan. Paano ka nang ahas na hiyain ang hotel? At galitin si Ginoong Xiao, ang natitira mong sweldo. Ay wala na lahat. Hindi ako dinatnan noong nakaraang buwan. Baka nga buntis ako. Sige. Lahat, maging alerto. Tumayo ng tuwid. Ruan, alam mo ba, si Ginoong Xiao ay isang malaking negosyante sa langis at ang pinuno ng pamilyang mo. Kung magustuhan ka niya, magbabago ang buhay mo. Uy, Ruan. Kung ang sanggol na iyan sa tiyan mo ay kanya, perpekto iyon. Sa kanyang mura at basurang dating, paano siya mapapansin ni Ginoong Xiao? Balita ko, napakataas ng pamantayan ni Ginoong Xiao. Wala pang babae ang nakakuha ng kanyang atensyon. Kung nagustuhan ako ni Ginoong Xiao, ako ang magiging unang babae niya. Balita ko ba og si Ginoong Xiao? Supervisor Zhao, sa sobrang laki ng puwet mo, siguradong bibigyan mo ng anak na lalaki si Ginoong Xiao. Tungkol kay Suruan, sa kanyang mukhang haliparot, sinusubukan ba niyang nakawin ang iyong ningning? Supervisor Zhao, gusto ko lang gawin ng maayos ang aking trabaho. Hindi ko balak na dumikit sa kahit na sinong lalaki. Kahit gusto mo man, kailangang mapansin ka ni Ginoong Xiao. Bata at maganda si Supervisor Zhao. Baka si Ginoong Xiao pa nga, anyayahan ka sa kanyang silid para paglingkuran siya. Sa ganoon, ikaw na ang magiging batang may bahay ng mga mo. Tingnan ninyo, si Ginoong Xiao. Dali. Kumusta, Ginoong mo? Siya nga, ang kumuha ng aking pagkabirhen. Isang sinungaling na hindi nagbayad pagkatapos niyang matulog sa akin. Siya pala si Mobe Xiao, ang pinakamayamang tao. Isang malaking tao tulad niya. Siyempre, nakalimutan niya ako. Ginoong mo. Ako'y ang tagapamahala dito. Kaya kung sa kwarto mo, paglingkuran ka ng buong buo. Ayaw na ayaw ni Ginoong mo sa mga babae. Kung masyado kang lalaki, mawawala ang ulo mo. Puta. Kasalanan mo lahat. Tiyak na iyong amoy ang nakapagpaayaw kay Ginoong mo. At itong badoy mong alampay, dapat mo nang itapon. Ang amoy na ito ay pamilyar na pamilyar. Itong amoy na naman at mga paru-paro na naman.
napakabango ng amoy. Siya nga. Wala na ang pabango. Imahinasyon ko lang ba iyon? Galit na galit siya sa mga babae. Kung makikilala niya ako, matatanggal ako. Suruan. Paano ka ba sinanay? Kung ayaw mong magtrabaho ng maayos, umalis ka na lang. Pasensya na. Supervisor Zhao. Hanggat suot ang scarf, matatakpan nito ang pabango. Hanggat nakatago ang pabango, hindi niya ako makikilala. Anong nangyayari dito? Master Xiao. Ito ay para salubungin ka. Pinalabas ko ang mga bulaklak na ito. Tingnan mo, pati ang mga paru-paro ay naaakit sa pabango. Ang mga bulaklak ay umaakit ng mga paru-paro. Kaya totoong imahinasyon ko lang iyon. Tama, tama. Ito ang hotel. Nanay, Eksaktong katulad ng ipinakita sa akin ng apo ko sa panaginip niya kagabi. Sabi ng apo ko, ang mahal kong manugang ay dinudugo at inaapi. Kailangan kong hanapin ang aking pinakamamahal na manugang at suportahan siya. Si Madam Mo ay muling bumibisita ng palihim. Nandito siya para maghanap ng magiging asawa mo, Master Xiao. Nahanap ko na ang manugang ko, Bini-Bini. Gusto kong magpagawa ng kasal para sa anak ko. Gusto ko ang pinakamataas na pamantayan sa Haicheng. Kaya eto, magkano ang pinakamahal ninyong package? Saan ba nanggaling itong mabahong pulubi? Eto, ang isang mesa ng handaan ay daan-daang libo na. Ang anak mo kaya, maglatag ng ladrilyo sa buong buhay niya, ay hindi pa rin makakabili kahit isang plato. Paano mo nalaman na hindi kaya ng anak ko? Ang dragon ay nagsisilang ng dragon, ang phoenix ay nagsisilang ng phoenix. Tingnan mo nga naman ang itsura mo, dukha at gasgasen. Ang anak mo, tiyak na dukha rin. Lumayas ka na dito. Mag-ingat ka. Ma'am Zhao, sabi ng patakaran sa mga empleyado ang customer ang dapat unahin. Ma'am, tulungan na lang kita. Mabango at maganda ang babaeng ito. At mabait pa siya. Siguradong siya na ang aking pinakamamahal na manugang. Mabait na babae. Ikaw na nga, siguradong ikaw ang aking pinakamamahal na manugang. Dinadala mo ang gintong apo ng pamilyang Mo, hindi ba? Ma'am, ano bang sinasabi mo? Ginang Mo, talaga bang pinipilit mo ang kasal sa publiko? Pero kanina lang, niyakap siya ni Mr. Xiao. Itong munting waitress, talagang kayang pigilan ang problema ni Mr. Xiao sa mga babae. Ang butihing babae, ikaw ang pangarap kong manugang. Umuwi ka sa amin, pakasalan mo ang anak ko. Hoy, ma'am. Mali ka ng tao. Waitress lang ako. Ayaw na ayaw ni Mr. Xiao sa mga babae. Ginalit ni Suruan si Mr. Xiao. Ngayon nagpapanggap siya kasama ang isang matandang pulubi. Tiyak na nandidiri si Mr. Xiao. Kailangan kong itapon ang basura para kay Mr. Xiao. Suruan. Binigyan lang ni Mr. Xiao ang hotel ng 50 milyong puhunan. Nasa 7-star standard na tayo ngayon. Isama mo itong matandang pulubi at lumayas ka ngayon. Huwag mong dudungisan ng carpet ng hotel namin. Supervisor Zhao, unang alituntunin sa handbook ng empleyado. Ang sino mang pumasok sa pinto ay bisita. Itong ginang ay gusto lang magtanong tungkol sa wedding package. Kasal. Sa ganyang hamak na itsura, gusto mo pa bang magkaroon ng mga apo? Kaya pala ang anak mong lalaki ay habang buhay na binata, sana maubos ang angkan ninyo. Kawawang basurang tulad mo, ay hindi dapat magkaanak. Ang mga anak na isisilang mo, ay pawang mga batang pulubi. Ikaw, bakit ka nangangahas na sumpain ang angkan ng Mo na maubos? Ang kapal ng mukha mong manakit sa akin. Bubugugin kita hanggang mamatay, matandang bruha. Mag-ingat ka. Sobrang sakit ng tiyan ko. Baka buntis na talaga ako? Bakit nakatayo ka lang diyan? Dali, iligtas mo ang manugang ko. At ikaw, tigilan mo na ang pagpapanggap.
Hinihingi mo yan. Amo Xiao. Alam kong ayaw mo sa mga babae. Ngayon, kukunin ko ang dalawang ito, mga babaeng walang alam at walang pera, at palalayasin ko sila. Bulag ka yata. Ang babaeng ito, ang ina ni Amo Xiao, ang pinakarespetadong madam mo sa Haicheng. Madam Mo. Ma'am, itong matandang babae ay si Madam Mo. Amo Xiao. Pasensya na, mali ako. Bulag ako. Hindi ko nakilala si Madam Mo. Amo Xiao, patawarin mo ako. Pasensya na. Hindi kaya ng nanay ko ang dugo. Naunawaan ko. Mamaya, ihahatid natin siya sa Beihai at palalayain. Palalayain. Amo Xiao, mali ako. Wala akong ideya na siya pala si Madam Mo. Ayokong mamatay. Amo Xiao. Amo Xiao. Maawa ka sa akin, Amo Xiao. Galit na galit siya sa mga babae. Baka naman iniisip niya na may masamang akala ako at gusto akong tanggalin. Ikaw, makulit ka. Itong babaeng ito, para iligtas ako, hindi man lang inisip ang sariling buhay niya. Siya ang manugang na pinili ko. Posible kaya, buntis talaga ako sa anak ni Mr. Xiao. Bilisan ninyo at dalhin ang manugang ko sa ospital. Kung may mangyari sa manugang ko, ililibing ko kayong lahat kasama niya. Kung paano ko kayo pakikitunguhan. Depende kung okay ang manugang ko. Ang pakawalan kayo ay masyadong mabuti para sa inyo. Huwag, pakiusap, Madam Mo. Iyan ang manugang ko. Mahigpit na hinahawakan siya ng batang makulit. Nakagamot pa nga ito sa takot niya sa mga babae. Yung babaeng si Suruan. Sana mamatay siya. Gising ka na. Binabati kita. Buntis ka. May 3 sanggol ka. Buti na lang at madali kang mabuntis. Kung hindi, nawala na sana ang mga sanggol. Sobra ka sa pagod. Kaya ka nahimatay. Kailangan mo pang alagaan ng mabuti ang sarili mo. Isuot ang. Baog ako. Hindi ka maaaring mabuntis. Nagsinungaling siya ulit sa akin. Noong araw na iyon, ako pala. Buntis pala ako sa kanyang anak. Ginoo, pakisabi naman ng mabuti para sa akin. Nainsulto mo si matandang ginang mo. Mas madali ang mamatay. Masakit ang mabuhay. Naiintindihan mo? Amo, hindi mo ba iniisip si Suruan? Ang siyang 1 buwan na, ang nakalipas, nakasuot ng sutlang panyo, ang kumuha ng iyong unang beses, ang munting kunehong serbidora? Siya kaya. Sobrang swerte ba talaga ang babaeng iyon? Na makahiga sa amo. Gusto mong maipadala sa Afrika? Pero siya ang nakasama mo sa kama, ang iyong unang babae. Nat, bilang isang lalaki, hindi ka pwedeng maging ganyan kawalang puso o baka ang nasa loob lang ang mahalaga sa iyo, ang munting kunehong serbidora na iyon. Amo, hindi ko sinasadyang mambastos, si matandang ginang mo. Pakiusap, alang-alang sa gabing iyon 1 buwan ang nakalipas. Patawarin mo ako. Amo, nakikiusap ako sa iyo. Ito ang panyo. Kaya ang pagkabirhen ng amo ay kinuha niya. Ang sakit niyan. Lumabas ka. Amo, inosente rin akong babae. At, kinuha mo pa ang aking unang beses. Nang gabing iyon. Anong insensong pampasigla ang ginamit mo? Ito ay Chanel. Kung gusto mo, pwede kang sumangot ulit. Hindi ko sinasaktan ang mga babaeng nakasama ko sa kama. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Lumabas ka. Opo, opo. Sa totoo lang, ang unang beses ay hindi ganoon kahalaga. Nawala mo na ang iyong unang beses, marami pa namang iba. Sa tingin ko, mabuti si Suruan. Inalam ko ang kanyang pinagmulan. Siya pala ay nakapasok sa isang nangungunang universidad.
Isang talagang magaling. Hindi niya kayang bayaran ng matrikula kaya siya ay serbidora sa isang hotel. Mahirap ang buhay ng batang babae na iyon. Isang may sakit na ina, isang sugarol na ama. At siya mismo ay huminto sa pag-aaral. Ikaw ang magliligtas sa babaeng wasak na ito, ang kanyang malaking amo. Estudyante pa ako. Hindi ako gumagawa ng ganoong bagay. At ang amoy sa kanya, isang amoy na hindi ako makasawa. Nang gabing iyon, siya ba iyon? Kailangan kong malaman. Yan ay isang pagsusuring pang babae. Hindi ka pwedeng pumasok ng basta-basta. Binibining Sue, binabati kita. Isa ka sa mga bihirang babae na madaling mabuntis. Buntis ka sa 3 sanggol. Isang buwan ka ng buntis. Lahat ng 3 sanggol ay malusog. Ginoong Xiao. Isang buwan ang nakalipas. Nakilala mo ba ako? Naku, wala na ang alampay. Naaamoy niya. Naaamoy niya ang amoy ko. Tiyak na makikilala niya ako. Pero, bilang ama, may karapatan siyang malaman ang tungkol sa anak. Ginoong Xiao, isang buwan ang nakalipas. Tayo? Ikaw na, Pilyo. Kailan mo ibabalik ang aking manugang? Narinig ko na ang lahat. Isang buwan ang nakalipas. Sa wakas ay nakatsamba ka sa hotel na iyon. Ang babaeng iyon, hindi ba siya ang aking manugang, si Suruan? At may pakiramdam ako na siya ay nagdadalang tao sa pinakamamahal na akong lalaki ng pamilyang mo. Naihanda ko na ang mga handog pang kasal. Para sa aking manugang, naihanda ko ang 100 at 10 libra ng mga bintong bar. 2 koleksyon ng mamahaling alahas at 12 dosenang mga villa. Sa loob ng mga henerasyon, nag-iisa lamang ang anak na lalaki ng pamilyang mo. Hanggat handa siyang magpakasal sa pamilya mo, siya ay magiging parang isang ninuno ng pamilyang mo. Hindi ko pakakasalan ang babaeng iyon na, dahil sa pera, gumamit ng insensong pampalibog upang makapasok sa aking kama. Pero, kung talagang siya iyon, isang buwan ang nakalipas, nagsama ba tayo sa iisang kama? Ang sanggol na dinadala mo ay akin din, di ba? Hindi ako magpapakasal sa babaeng dahil sa pera, gumamit ng pampagana para makapasok sa kama ko. Isang buwan na ang nakalipas. Ginamit ko ang aking natural na pabango para makasama siya sa kama. At humingi pa nga ako sa kanya ng pera. Kung malaman niya, matatanggal ako sa trabaho. Tapos hindi mababayaran ang mga bayarin sa ospital ni nanay. Hindi iyon totoo. Ang dinadala kong sanggol ay sa kasintahan ko. Napakamahalan namin ang isa't isa. Kasintahan? May 5 milyong dolyar ang card na ito. Ito ay kabayaran sa pag-alaga mo sa aking ina. Hindi niya ako nakilala. At hindi rin naamoy ang pabango ko. Maaari kayang hindi na gumagana ang pabango ko. Ang labis na pagdurugo ay maaaring makaapekto sa mga function ng katawan. Pansamantalang nawawala ang pabango. Kaya pala dahil sa pagdurugo. Okay lang iyon. Wala naman dapat kaming kinalaman sa isa't isa. Binigyan niya ako ng dagdag sahod, sapat para sa mga bayarin sa ospital ng nanay ko. Hindi ko na kayang tanggapin ang pera niya. Mr. Xiao, ang card mo. Miss Sue, ang ibinibigay ni Mr. Xiao ay hindi na binabawi. Ang card na ito, itago mo na lang. Sige, okay. Sa huli, binigyan niya nga ako ng pera. May pambayad na si nanay sa paggamot. May pambayad na ako sa pag-aaral. Hindi gusto ng ama ang bata, kaya kailangan ko itong ipalaglag. Mahal. Patawad. Mayroon pa ba tayong dugo ng fetus ni Miss Sue? Opo, meron. Ipagawa mo ng DNA test para sa akin. Siya.
Miss Su, siya lang ang tanging lunas ni Mr. Xiao. Ang magiging madam. Sanggol. Pasensya na. Walang magawa si mommy kundi ipalaglag kayo. Suruan. Puta. Naglakas loob ka pang bumalik sa trabaho. Ma'am Zhao, ikaw, paano mo nagawa? Nagtataka ka kung bakit di pa ako patay, ha? Sasabihin ko sa'yo. Hindi ako pwedeng mamatay. At, ako ay, babae ni Xiaoye. Puta ka, buntis ka talaga. Hindi ko pwedeng malaman ni Xiaoye. Si Suruan ang may-ari ng panyo. Kung hindi, tataas ang katayuan ni Suruan dahil sa bata. Papatayin ako ni Xiaoye. Suruan, mamatay ka. Kawawa kang basura. Pananggahasan mong akitin si Xiaoye. Bitawan mo ako. Hindi ko sinadyang akitin si Xiaoye. Ngayon, babalatan kitang buhay. Dudurugin ko ang bastardo na yan sa tiyan mo. Gustong-gusto mo talagang akitin si Xiaoye, di ba? Tingnan natin kung sisulyapan ka man lang niya. Pumasok ka rito. Uy, mga lalaki. May alok ako sa inyo. Itong maliit na pokpok, siya ang ibinebenta ng otel namin sa loob ng maraming taon. Maputi at malambot. At may amoy siyang pokpok. Sige, subukan nyo siya. Tingnan nyo kung magaling siya. Wag. Anak kang walang utang na loob. Nasaan ang manugang ko? Ni hindi mo man lang hinabol ang asawa mo. Nararapat lang sa'yo na manatiling binata habang buhay. Ikaw na hamak, nakisama ka sa kanya 1 buwan na ang nakalipas. At hindi mo man lang siya inuwi para pakasalan. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ikaw na hamak. Nanay, Pakiusap, alang-alang sa gabing iyon 1 buwan na ang nakalipas. Patawarin mo ako. Ang sanggol sa aking tiyan ay sa aking nobyo. Mahal na mahal namin ang isa't isa. huwag mong banggitin iyan. Ang babaeng noong gabing iyon ay hindi si Suruan, si Zhao Lili iyon. Ang serbidorang nagtulak sa'yo. Ginoong Xiao. May anak kang lalaki at kambal 3 sila, 1 tatluhan. Nababaliw ka na rin. Noong gabing iyon, 1 buwan na ang nakalipas. Ang babaeng kasama mo ay si Suruan, hindi si Zhao Lili. Kaya, siya nga talaga. At ito ang ulat ng pagsusuri ng DNA. Ang babaeng ito, napakasubura niya. Sinasabi rin sa ulat na kambal 3 sila. Sa wakas, may tagapagmana na ang pamilya mo. Ang ulat ng pagbubuntis ay walang patunay. Imposibleng magkaanak ako. May nobyo na siya. Bukod doon, sabi ng doktor, bahog ako. Hindi ako pwedeng magkaanak. Ginoong Xiao, tingnan mong mabuti ang ulat na ito. Sinadya kong utusan ng doktor na gawin ang pagsusuri gamit ang dugo ni Suruan. Mabuti. Ipinapakita ng pagsusuri ng DNA na ang 3 ito ay iyong mga anak sa dugo. May mga anak talaga ako. Ano naman kung may nobyo siya? Basta hindi pa siya kasal, dapat mong pakiusapan siyang pakasalan ka. Ipaglaban mo siya, tangang walang kwenta. Nasaan na ang manugang ko? Sa ngayon, siya ay dapat nasa hotel at nagtatrabaho. Trabaho? Kalokohan. Bakit kailangan pang magtrabaho ang manugang ko? Dali, ihanda ang sasakyan. Ako mismo ang hahanap sa kanya at hihingi ako ng kamay niya. Ako mismo ang pupunta. Pero 6 na beses na iyon. Pakiusap, para sa nangyari 1 buwan na ang nakalipas. Patawarin mo ako. Paano mo nagawang dayain ako? Naghahanap ka ng gulo. Master Xiao, wala si Madam Xiao sa hotel. Ayon sa surveillance footage, si Zhao Lili iyon. Inutusan niya ang mga tao na kunin si Madam Xiao. Hanapin sila. Opo. Kung may mangyari kay Madam Xiao, maliligo sa dugo ang North City. Ang sariwa?
Sir Chow, ang ganda niyang maliit na bagay. Mas masarap pa ngayong buntis siya. Suruan, ngayon, ako mismo ang dudurog sa maliit na bastardo sa tiyan mo. Tingnan natin, kung titingnan ka pa ba ni Master Xiao. Hindi ka patatawarin ni Mo Beixiao. Ang batang dala-dala ko ay kay Mo Beixiao. Sir Cao, ito. Imposible. Hindi kaya ni Master Xiao ang mga babae. Ni hindi niya titingnan ang isang mahirap na probinsyana. Ngunit ako, nakasakit sa matandang si Madam Mo. At wala man lang ginawa sa akin si Master Xiao. Iyon ay dahil, babae na ako ni Master Xiao. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw sa mga tao ko? Sino ka ba? May lakas ka ng loob na sirain ang saya ko. Mga tropa, sige. Si. Huwag kang matakot. Nandito ako. Amo Xiao, wala akong alam. Siya iyon. Siya ang palihim na nagbebenta ng sarili sa hotel, kaya pumunta ako para kausapin siyang tumigil. Amo Xiao, ako ang babae mo. Pakiusap, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ko ginawa. Hindi ako nagbebenta ng sarili. Kinidnap niya ako at dinala ako dito. Sabi pa niya, gagamit siya ng gunting para hiwain ang dinadalang sanggol ko. Sabi mo, ikaw ang babae ko. Oo, tama iyan. At kinuha mo ang pagkabirhen ko. Hinahanap mo yan. Ang kapal ng mukha mong siraan ang pangalan ni Amo Xiao. Babae, babae. Gusto ko ng babae. Iwan mo na lang siya dito. Hayaan mo silang magsaya. Amo Xiao. Nilagyan sila ng pampag-ibig. Papatayin nila ako. O kaya, pwede mong piliin ang pangalawang opsyon. Ginoong Xiao, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Puta, gagawin niya ang lahat para sa pera. Pati na nga ba, may lalaking hindi niya kilala, na nakipagtalik sa kanya ng 7 beses sa isang gabi, at may dinadala siyang bastardo. Bastardo, makinig kang mabuti sa akin. Ang lalaking nakipagtalik sa kanya ng 7 beses noong gabing iyon, ay ako. Ang anak na dinadala niya, ay ang tagapagmana ng pamilya mo. Imposible, paano nangyari iyon? Ang lalaki noong gabing iyon, ay talagang ikaw. Suruan. Ruan, kasalanan ko ito. Lahat ito ay kasalanan ko. Alang-alang sa ating pagsasama bilang mga katrabaho. Patawarin mo ako. Ikaw ang pinakamabait. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Ang buhay o kamatayan niya, ay nasa iyo. Pakiusap. Ikaw ang pinakamabait. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Hindi ako magpapatawad. Ang awa sa masama ay kalupitan sa mabuti. Ang kasamaan ay gagantihan ng kasamaan. Kaya, hindi ako magpapatawad. Mabangis kang kuneho, di ba? Kung gayon, gawin mo ito ayon sa batas. Opo, Bitawan mo ako. dalhin ninyo silang lahat dito. Opo. Suruan. Master Xiao, napakayabang mo. Iniligtas niya talaga ako. Kumusta siya? Binatang Ginoo. Ayos naman si Miss Su. Pero, Sabihin mo na, hindi naman ikaw ang ililibing kasama niya. pero kulang siya sa nutrisyon at natakot siya. 1 linggong pahinga at gagaling na siya. Ang pagpapahinga ay malaking kawalan ng pera. At hindi pa sapat ang aking bayad sa ospital ni nanay. Master Xiao, ayos lang ako. Magaling na ako. Kaya makakabalik na ako sa trabaho ngayon.
Lumabas ka. Opo, Ginoo. Napakasama ng mukha niya. Nakaabala ako sa kanya ng husto. Tatanggalin ba niya ako sa trabaho? Pasensya na, Master Xiao. Aalis na ako. Umupo ka. Hindi ba ayaw na ayaw ni Master Xiao sa mga babae? Ang mga babaeng nasa paligid niya ay pinalalayas kapag lumalapit. Bakit siya mismo ang maglalagay ng gamot sa akin? Napakalambing ni Master Xiao. Ito ang unang beses na may nagmalasakit sa akin. Pasensya na, Master Xiao. Nakaabala ako sa iyo. Napakabuti mo. Karapat dapat kang gantimpalaan. Pumasok ka. Mababa ang asukal sa dugo mo. Kailangan mo ng asukal. Itong mga bulaklak. Hindi ba lahat ng babae ay mahilig sa bulaklak? Matapang ka noong nilagyan kita ng gamot. Ito ang gantimpala mo. May lason ba ang dila mo? Hindi ka marunong magtapat ng nararamdaman mo. Bumili ka ng lahat ng pinakasikat na bulaklak at panghimagas na gustong-gusto ng mga dalaga at dalhin mo lahat dito. Master Xiao, nahulog ka na sa pag-ibig. Hindi mo ba iniisip na pera lang ang habol niya sa iyo? Pero, ang mga bagay na ito hindi bagay sa katayuan mo. Kahit na ipinadala siya ng nanay ko 1 buwan na ang nakalipas para makapasok ng palihim sa kama ko. Babae ko pa rin siya ngayon. Respetuhin mo siya. Opo, Ginoo. Paano ko nagawa ang isang bagay na napakapambata? Siguro ito ang epekto ng insensong pampasigla ng pagnanasa noong araw na yon. Isang singhot lang, at naadik na ako. Hindi ako makapag-isip ng tama kapag masyado akong malapit sa kanya. Salamat, Master Xiao. Masarap. Siya nga pala, Master Xiao. Pwede ba akong humingi ng pabor? Siye. Buisit, ang babaeng ito. Anong pampagana sa pagnanasa ang ginamit niya? Halos mawalan ako ng kontrol kapag malapit ako sa kanya. Sir, sasabog na ang pantalon mo. Bakit ang sama ng mukha mo? Pwede bang? Ibawas na lang ang 1 araw na sweldo ko. Pupumasok ako bukas. Pakiusap. Huwag mo akong tanggalin. Isuot mo muna ang damit mo. Sir, sa liwanag ng araw, malaswa ito. Galit na galit talaga sa akin si Sir. Tama. Pasensya na, Sir. Aalis na ako. Pumasok ka. Isuot mo ito. Sir, ang damit ko ay ayos lang. Masyadong mabango ang damit mo. Hindi mo na kailangang mag-perfume. Talagang ayaw niya sa amoy ko. Pinadala ni Sir ang mga bagong damit ngayong season. Lahat ng iyon. Lahat ay kasya sa'yo. Sumunod ka sa amin. Manonood ako ng malaking pagbabago ng kuneho. Mababaliw si Sir. Sir. Bakit hindi siya nagsasalita? Pasensya na, Sir. Hindi pa ako nakapagsuot ng ganitong damit. Baka pangit ang hitsura ko. Magpapalit na ako. Ang ganda mo. At saka, wag mo na akong laging pakiusapan. Ayoko noon. 10. 100,000. Ibalot mo lahat. Opo. Sir, isusuot ko ang sarili kong damit at babalik sa dorm. Masyadong mahal ito. Hindi ko kayang bayaran. Aalis na ako. Sobrang nagmamadali kang umalis. Nagsinungaling ka pa sa akin na anak ng iba ang bata. Sinusubukan mong alisin ang anak ko at magpakasal sa ibang lalaki. Alam mo na? Hindi ko pakakasalan ang babaeng dahil sa pera, gumamit ng pampakalibog para makapasok sa kama ko. Hindi mo ba kinamumuhian ang mga taong katulad ko? Bakit mo pa itinatanong? Ako. Tanggapin mo. Ano? Tanggapin mo ang anak ko. Bibigyan kita ng 500 milyon. 500 milyon? Sa 10 buhay, hindi ko kailanman kikitain ang ganoong kalaking pera. Nanlaki ang mata mo sa 500 milyon.
Sabi ko na nga ba babaeng mahilig sa pera? Pasensya na, Mr. Xiao. Tumanggi ako. Anong sabi mo? Lumaki akong walang ama. Tinatawag nila akong anak sa labas. Kahit ayaw ko na maging katulad ko ang anak ko. Na hinahamak, isang anak sa labas. Bukod, ang itsura ko, ang aking pinagmulan, ay pawang karaniwan lang. Ang pamilyang tulad ng pamilyang mo, paano kaya tatanggapin talaga ako at ang aking anak? Ang prinsipyong pantay ang antas, naiintindihan ko. Kaysa hayaang hamakin siya. Mas mabuti nang tapusin ito ng maaga. Kaya, iniisip mo na dahil pangkaraniwan ng estado mo, mamaliitin ka ng pamilyang mo. Ang anak mo, maghihirap din, di ba? Tulad ng isang emperador na nakipag-ibigan sa isang katulong sa palasyo, ang kanyang anak, dahil mababa ang estado ng ina, ay mamamaliitin din. Hindi ito gaya ng pagpapalit ng damit na makalulutas dito. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo, hinding-hindi maghihirap ang anak ko, bibigyan ko siya ng maraming pera at pagmamahal. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang mo. Miss Sue, ang ibig sabihin ni Mr. Xiao ay, ikaw ang tanging babae sa buhay niya. May dala ka bang ID? Mayroon. Para saan? Para kunin ang lisensya ng kasal natin. Gusto akong pakasalan ni Mr. Xiao. Ganoon lang, napangasawa ko ang pinakamayamang lalaki. Para sa ikabubuti. Hindi ko na kailangang ipalaglag ang mga sanggol. Makikita nila ang mundo. Si Ginoong mo ang mag-aalaga sa kanila ng mabuti. Saka, bayad na rin ang mga bayarin sa paggamot ni nanay. Kasal na ako. Ako, si Suruan, sa wakas ay may tahanan na sa buhay na ito. Bakit ka masyadong nagpapahalaga sa pirasong papel na ito? Para kanino ka umaarte? Kung magpapaka-inosente ka, kahit papaano, gawin mong kapanipaniwala. Wala ka man lang disenteng bag. Ang card na ito ay walang hangganan. Ang pin ay ang kaarawan mo. Hindi ko matanggap ang card na ito. At pati ang card na ito. Ito ang 5 milyong dolyar na ibinigay mo sa akin. Ibinabalik ko rin ito sa'yo. Pero, gumastos ako ng 10,000 dolyar. Ginamit ko ito para sa nanay ko. Gastusin mo ito ayon sa gusto mo. Hindi mo kailangang magpaka-inosente. Bakit mo naman iniisip na nagpapanggap ako? Ikaw na, Pilyo! Bilisan mo! Ibalik mo ang aking pinakamamahal na manugang. Gusto mo bang mabugbog? Babalik ko siya ngayon, Will. Sige nang mo ba iyon? Uwat. Lihim ang kasal natin. 1 taon lang ang kasal natin. Pagkatapos mong manganak, maghihiwalay na tayo. Huwag kang magkaroon ng masyadong maraming mga di makatotohanang ideya. Naiintindihan ko. Kaya ito ba ay nangangahulugang nakilala ko na ang aking biyenan? Kahit na mukhang mabait ang matandang babae, malamang na hindi niya matanggap ang isang kasal na may ganoong kalaking agwat sa katayuan, di ba? Napakalaki ng bahay na ito. Kastilyo ba ito? Ginoo, bumalik ka na. Dali. Ginoong mo, Ginang. Ang dami ng tao. Kaya ito na ang mayamang buhay. Huwag kang masyadong mahiyain. Sa susunod na taon, ito ang bahay mo. Ginoong mo, Ginoo, nasa itaas si ginang mo. Kanina ka pa niyang hinihintay. Ako na ang bahala sa ginang dito. Tita Sun, Eto, akin siya. Alagaan mo siya ng mabuti. ano ito? Amoy kahirapan. Tita Sun. Kinuskus ko ng malinis ang bag na ito. Wala namang amoy. Paano bang hindi magkakaamoy? Amoy kahirapan. Dinungisan mo ang pintuan ng pamilya mo. Ang pamilya mo ay isang siglong matandang marangal na angkan, isang babaeng galing sa wala, tulad mo. Hindi man lang karapat-dapat sa kasalan. Kaya naman, hindi ka basta makakapasok. Lahat ng nasa iyo,
dapat sunugin. Ikaw? Dapat ding tumawid sa plansa na ito para mahugasan ang baho ng kahirapan sa iyo. Wag. May mahalaga sa loob ng bag ko. Anong magandang bagay ang mailalabas ng isang hampas lupa? Basta, isang kasangkapan para mabuntis. Isang mababang waiter. Sa tingin mo ba ikaw ang binibini? Tita Sun. Maaaring galing ako sa maralitang pamilya, pero pareho lang tayo. Pareho tayong kumikita gamit ang sariling mga kamay. Hindi ako mababa. At hindi ako kasangkapan. At saka, ako ang legal na asawa ni Master Xiao. May karapatan akong itago ang mga gamit ko. Paano mo nagamit ang batang master laban sa akin? Inalagaan ko ang batang master mula bata pa siya. Ako na halos ang biyanan mo. Pag sinabi kong sunugin, susunugin talaga. May magsindi ng apoy. Wag. May mahalaga sa loob ng bag ko. Nasa loob ang... Hindi mo pwedeng sunugin ang marriage certificate ko. Wag. Huwag mong sunugin ang marriage certificate ko. Iyan ang patunay na may tahanan ang anak ko. Marriage certificate? Sa tingin mo, ang sertipikong ito, mapipigilan nito ang ating batang master? Ang patakaran ng aming pamilya ay, pagkatapos lang ng kasalan, ikaw ang tunay na ginang? Ang bagay na ito, hindi iyon binibilang. Bata? Pinapayuhan kita na kilalanin ang iyong lugar. Itago ang bata, alisin ang ina. Hindi imposible sa mayayaman. Ngayon, sa ngalan ng matandang ginang mo, ituturo ko sa iyo ang tamang asal. Wag. Wag. Bitawan mo ako. Wag. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangahasan para magtakda ng mga patakaran para sa aking babae? Binatang Panginoon. Binatang Panginoon, mali ang pagkakaintindi ninyo sa akin. Sinusunod ko lang ang mga patakaran ng pamilya mo. Tinuturuan siya ng mga ritual sa pagpasok upang matulungan siyang makapasok sa mayamang pamilya. Pero hindi niya ito pinahalagahan. Tinawag pa nga niya akong alila. Sabi niyang hindi ako karapat-dapat mag-utos sa kanya. Inaapi ka ba niya? Binatang Panginoon, siya. Sabi ko, magsalita ka. Tita San. Sasunugin niya sana ang sertipiko ng kasal ko. Ayaw mo sa itim na card. Sobrang pinapahalagahan mo ang sertipikong ito. Ang galing mong umarte. Binatang Panginoon, kailangan ninyong maniwala sa akin. Pumasok ako sa pamilya mo kasama ang matandang ginang. Buong buhay ko na akong naglilingkod sa pamilya mo. Ito rin ay upang mapanatili ang mga patakaran ng pamilya mo. Nag-iskandalo ka agad pagkapasok mo. Sinusubukan mo bang ipaisip sa nanay ko na inaapi kita? Galit na galit talaga siya sa akin. Palalayasin niya ako, di ba? Ginoong Xiao, ako. Oy. Hoy, binatang Panginoon. Isang lalaking tulad mo, paano ka luluhod sa isang maliit na tagapagsilbi? Ginoong Xiao, ako na mismo ang gagawa. Huwag kang gumalaw. Buntis ka? Hindi madaling yumuko. Nakita ba ng lahat? Sa bahay na ito, kahit ako kailangang yumuko para isuot ang sapatos niya. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha para apihin siya? Tungkol dito, ito ang patunay na lehitimo ang anak ko. Ang kapal ng mukha mong sunugin iyon. Binatang Panginoon, mali ako. Sinusunod ko lang ang mga lumang kaugalian ng pamilya mo. Ang pinakamahalaga sa matandang ginang ay ang mga patakaran. Magagalit siya ng husto. Mga patakaran? Ang babae ko ang patakaran. Nanay, hindi ka pa ba nakarinig ng sapat sa itaas? Nakita ng biyanan ko ang lahat. Tapos na. Madam mo. Madam mo, kailangan mong panindigan ako. Binatang Ginoo. Talagang nabighani siya sa babaeng iyon. Nakalimutan niya ang kanyang lugar. Walang hiya ka. Si Ruan ang manugang na lagi kong pinangarap. Sino ka ba? Anong karapatan mong magtakda ng mga patakaran para sa kanya? Madam mo, ako.
Ang ulingan na ito, pinatawid mo siya rito. Madam mo, ako. Pero ayon sa lumang patakaran ng pamilya mo, Sige, dahil napakahusay mo sa mga tuntunin. Mga gwardiya, ipatawid ninyo siya rito. ay, maawa kayo. Madam, huwag po. Pinatawid mo ang aking manugang sa ulingan para hugasan ang kanyang malas. Kung gayon, ang lahat ng mapanlinlang at paalipin mong ugali. Lalo pang dapat hugasan, di ba? Tawid, Huwag, pakiusap. Pakiusap, huwag. Hindi. Pasensya na. Nagsalita ako nang wala sa lugar. Sabihin mo na lang. Ang patakarang ito ay medyo malupit. mabuti. Ang elegante ng manugang. Kung gayon, ang mga alituntunin ng pamilya, kasama ang aking manugang, ay wala ng bisa. Salamat, Ginang. Talagang mapagbigay po kayo. Nagsalita na ang aking manugang. Natural, pakakawalan na kita. Palayasin siya sa pamilya mo, ilagay siya sa itim na listahan sa buong industriya. Ginang mo, kung palalayasin ninyo ako sa pamilyang ito, hindi na ako makakaligtas. Pakiusap, huwag ninyo akong palayasin. Alam kong mali ako. Ginang, nagkamali ako. Palayasin siya. Ginang, nagkamali ako. Ginang, maawa po kayo. Ginang. Nakakatakot talaga ang biyanan ko. Nakakatakot. Ay, mahal ko, Ruan-Ruan, natakot ka, di ba? Dahil nahuli si nanay. Ginang mo, ayos lang ako. Ay, ngayon naman. Bakit mo pa ako tinatawag na ginang mo? Tawagin mo na lang akong nanay. Magagalit kaya siya. Mobay Xiao, inapi mo ba si Ruan-Ruan? Tinakot mo siya kaya hindi na siya nakapagsalita. Mahal kong manugang, huwag kang matakot. Kung mangahas siyang apihin ka, tuturuan siya ni nanay ng leksyon. Bakit mo ako tinitingnan? Sabi niyang tawagin mo siyang nanay. Kaya tawagin mo na lang. Nanay, Ano? Mabuti? Mabuti. Ang galing mong mambola. Napaikot mo na ang matandang babae sa iyong maliit na daliri. Malinaw ba sa lahat? Mula ngayon, sa bahay na ito, si Ruan-Ruan ang masusunod. Kung sino man ang mangahas na saktan ang kalooban niya, si Tita Sun ang magiging kapalaran nila. Opo. Pagbati, ginang. kaya, ganito pala ang pakiramdam na protektado. Dali, ilabas mo ang regalo ko para sa bago kong manugang. Hindi, ma. Masyadong mahalaga ang mga ito. Hindi ko matanggap ang mga ito. Naku, sinasabi mo bang hindi sapat? Kung ganoon, magdadagdag ako ng 5. Ay, hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung para sa'yo, tanggapin mo na lang. Salamat, ma. Ang bait mo naman. Ruan-Ruan, natagpuan ko ang nangungunang pangkat sa pagpaplano ng kasal sa mundo. Nagpaplano ako na ipakasal kayong dalawa sa buong mundo na may kasal sa bawat bansa. Iyon ay hindi bababa sa 300 kasalan. Gusto kong malaman ng mundo kung gaano kaganda ang aking manugang. Itatago natin ang ating kasal. 1 taon lang ang kasal natin. Pagkatapos mong manganak, maghihiwalay tayo ng maayos. Huwag kang magkaroon ng masyadong maraming hindi makatotohanang ideya. Ang pamilyang mo ay isang marangal na pamilya sa loob ng 100 taon. Ikaw, isang babaeng hindi kilala ang pinagmulan, ay hindi karapat-dapat kahit sa isang kasal. Baka hindi niya gusto ang kasal. Ma, hindi ako magkakaroon ng kasal. Walang kasal? Paano nating hindi magkakaroon? Kapag may naging manugang ang aming pamilya, paano namin hahayaan na apihin ka? Tsaka, gusto kong malaman ng buong mundo na mayroon akong kahanga-hangang manugang. Ikaw na walang hiya? Inapi mo ba si Ruan-Ruan? Ikaw na gago. Ma, huwag mo naman siyang saktan. Ako ang ayaw ng kasal. Hindi niya kasalanan. Pumakabog ang puso ko, pinagtanggol niya talaga ako. Ang mga profesional na pakanan ng isang babaeng pera ang habol ay ibang-iba. Nakikitang nagmamahalan kayo ng husto. Nakahinga ako ng maluwag. Ay, gumagabi na. Buntis si Ruan-Ruan. Dali, matulog na kayo at magpahinga. Mobay Xiao, dalhin mo na ang asawa mo sa kama.
Pagtulog kasama si Ginoong Xiao. Hindi siya matutuwa. Nanay, Nanay, kukuha na lang ako ng kahit anong silid panauhin na matutulugan. Bumabangon ako sa gabi at maabala ko si Ginoong Xiao. Oh, ano ba? Anong pahinga ang kailangan niya? Trabaho niyang alagaan ka. Anak kong mabuti, alagaan mong mabuti ang aking manugang. Kung hindi, makakatikim ka pa ng palo. nanay, anong sinasabi mo? Buntis siya. Anong sinabi ko? Ang mga buntis ay nangangailangan ng alaga. O, ang isip mo ay malaswa. Alam ko na noong gabing iyon ang kama sa otel ay gumuho. Nanay, Oh, sige. Dali, tingnan mo ang silid na inihanda ko para sa iyo. Tara. Anak, tratuhin mong mabuti ang asawa mo. Tandaan, huwag mong labagin ang kalooban ng isang babae. Uy. Kinandado pa nga niya ang pinto. maliligo muna ako. Hindi ko akalaing talagang pakakasalan ko si Ginoong Xiao. At makakasiping ako sa kanya. Paano ko isusuot ito? Bakit hindi pa siya lumalabas? Hindi naman siya nahimatay, di ba? Amoy na naman ito. Sa tuwing lalapit ako sa kanya, nawawala ang isip ko. Pasensya na po, Ginoong Xiao. Nadulas po ako. Huwag kang gumalaw. Ginoong Xiao, sa bulsa po ninyo, may inilagay po ba kayo doon? Tumutusok po ito sa akin. Tumahimik ka. Sabi ko nang huwag kang gumalaw, kaya huwag. Pero talagang tumutusok po ito sa akin. Turuan. Ikaw na babae. Anong pampasigla ang ginamit mo? Sa tuwing malapit ako sa kanya, pakiramdam ko, isa akong walang kwentang tanga na walang kontrol sa sarili. Ginoong Xiao. Magpapahinga na po ako. Kailangan ko pong gumising ng maaga bukas para sa trabaho. Buntis ka sa akin, at sobra ang amoy ng pampasiglang ito sa'yo. Ngayon pupunta ka sa hotel, at magpapakita ka sa harap ng mga lalaki. Ginoong Xiao, napakadali ko pong mabuntis. Ito po ang likas kong amoy. May ganito na po ako mula pa noong bata ako. Hindi ko po ito mapigilan. Paulit-ulit ko nang narinig ang palusot na ito. Ang huling babaeng nagsabing may likas na amoy siya ay nakasuot ng Chanel. At dapat mong ipaliwanag kung bakit ako, si Mo Beixiao, na may takot sa mga babae ng mahigit isang dekada, ay nasusuklam sa paghawak sa kahit sinong babae, ngunit kapag sumulpot ka, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ito pampasigla. Ano yon? Ang amoy mong pokpok ay walang kwenta. Tama po siya. Ang mga normal na tao, paano po sila magkakaroon ng ganitong amoy? Kahit ako, sa tingin ko po ay hindi ito normal, paano ko po ba siyang mapapaniwala? Sige, huwag po ninyo akong paniwalaan. Pero ang pagpasok ko po sa trabaho, talagang hindi po para mangakit ng kahit sino. Kailangan ko po talaga ng pera. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Kailangan mo ng pera? Ang black card na ibinigay ko sa'yo walang limitasyon sa paggastos. Bakit mo kailangan ng pera? Iyan po ang pera ninyo. Hindi ko po iyan kayang gastusin. Sa tingin mo kaya kang magpakamataas sa harap ko, na nagkukunwaring wala kang pakialam sa pera, at mas magiging mataas ang tingin ko sa'yo. Hindi po ako nagpapanggap. Hindi ko po ginawa. Kulang ka ba sa pera? Bibigyan kita ng pera. Matulog ka sa akin. Sa kasunduan, walang ganoong sugnay. Tandang-tanda niya iyon. Pumunta siya para maligo ulit ng malamig. Tuwing hinahawakan niya ako, kailangan niyang maghugas. Ang amoy ko, para sa kanya, ay talagang nakakasuka. Hindi ko dapat pinapahirapan pa siya. Madam, inutusan kami ng batang amo na ihanda ito para sa iyo. Sabaw ng pugad ng ibon bago matulog.
Pinakamataas na klase ito ng pulang pugad ng ibon. 5 pounds lang ang nagagawa sa buong mundo bawat taon. Hindi mo ito mabibili kahit mayaman ka. Ang batang amo ay espesyal na nag-ayos na ipadala ito pa uwi para pangalagaan ang iyong katawan. Talagang inaalagaan ka ng batang amo. Hindi ko pa siya nakita na ganito. Lahat ng ito ay inihanda para sa iyo ng batang amo. Tama, sa sukat mo lahat ng damit. Siya mismo ang pumili ng mga skincare. Sabi niya, dapat walang pabango lahat. Ang buhay na ito, parang panaginip talaga. Madam, aalis na po ako, munting amo. Tandaan mong kumapit ng mahigpit sa pusod. Ikaw na walang utang na loob, padalhan mo ako ng pera. Kung hindi, pupunta ako sa ospital at gagawa ng eksena. Tingnan mo kung ang ospital ay palayasin ang nanay mo. Hindi ko pa nakukuha ang sweldo ko. At kahit na nakuha ko na, kailangan ko pa ring bayaran muna ang mga bayarin sa ospital ni nanay. Ang nanay mo ay parang balon ng pera. Ang dialysis niya pa lang ay mahigit 10,000 isang buwan. Mamatay ka na nga. Oras na para gumising. Kahit gaano kamahal ang pugad ng ibon, o kahit gaano karaming damit, wala ni isa sa mga iyon ang akin. Ipinanganak ako sa putik. Paano ako makakaahon? Siguro, maaari akong mangutang muna kay Mr. Xiao para mabayaran ang operasyon ni nanay. Pagkatapos, magpapakahirap ako at babayaran ko siya. Mukhang nakatutuwa siya kapag natutulog. Sayang, pera lang ang habol niya. Nanay, huwag kang mamatay. Huwag mo akong iwan. Kikita ako ng napakaraming pera. Niyayakap pa nga niya ang itim na card habang natutulog, pero grabe siyang tumanggi sa akin. Hindi ko tipo ang mga tulad niya. Ang sarili kong anak ay hindi pwedeng matulog sa sahig. Huwag mo akong iwan. Nako, 3 taon na akong naghahain sa hotel, at hindi pa rin ako marunong gumamit ng kutsilyo at tinidor. Nakakahiya naman. Ginang, subukan po ninyo. Ginawa itong sarsa kagabi. Inutusan ng amo ang kusina na gawin ito ng espesyal. Sabi niya, nagbabago ang panlasa ng mga buntis. Kaya nagpahanda siya ng 3 klase sa kusina. Pumili ka. Walang anuman. Oo, syempre. Sinabi lang ng amo ng basta. Buong umaga ginawa iyon ng kusina. Masarap. Salamat, Ginoong mo. Ginang, inumin po ninyo ito at gagaan ang pakiramdam ninyo. Mas gumaan na nga ang pakiramdam ko. Ginang Wang, ano ang gamot na ito? Ginang, ipinaghanda ito ng amo noong nakaraang linggo. Handa na ito simula noon. Ito ay inangkat na gamot para sa pagkahilo. Ito ay espesyal na ginawa para sa maharlikang Europeo. $7,000 ang isang tableta. Katulong na si Joe ay nagpakahirap hanggang alas 6 ng umaga para maihanda ito. Muntik na siyang maiyak habang tumatawag sa akin. $7,000 ang isang tableta. Kailangan pa bang banggitin iyon? Napakaliit ng baywang. Noong gabing iyon, natakot akong maputol ito. Masyado kang payat. Kumain ka pa. Kung hindi magiging maayos ang paglaki ng sanggol. Para na naman ito sa sanggol. Pero tama siya. Kailangan kong kumain pa,
para lumaki ang sanggol. Ginang, binigyan ka rin ng amo ng folic acido na ito. Kagabi, alas 3 ng umaga, ang ilaw sa silid aklatan ay bukas pa. Ang screen ng computer ay puno ng mga gabay sa nutrisyon para sa mga buntis, siksik na siksik, mga tala na ginawa niya buong gabi. Ginang Wang, masyado kang madaldal. Ginoong mo, busog na ako. Masyadong kaunti ang kinakain mo. Ang pagkain ng kaunti ay makakaapekto sa paglaki ng sanggol. Para rin ito sa sanggol. Ginoong mo, makatitiyak ka. Mula nang pumirma ako sa kasunduan, tiyak na maipapanganak ko ang sanggol na ito ng ligtas. Busog na ako, tatrabaho na ako. Tigil. Suruan, medyo sobra ka na yata. Ginoong Xiao, dahil lang buntis ako, hindi ibig sabihin na wala akong gagawin. Akin ang trabaho. Napagkasunduan na natin to. Sige. Mabuti ang mood ko ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon para humiling. Sige. Ano ang gusto mo? Pwede bang humingi ng kahit ano? Maliban sa pag-renew ng kontrata. Hindi, alam ko. Magdi-divorce tayo pagkatapos ng 1 taon. Hindi ako magtatagal. Sige. Ginoong Xiao, pwede ba akong manghiram muna ng pera sa black card mo? Itatala ko yan. Babayaran talaga kita. Ibinigay ko sa'yo yung card. Para sa'yo yan, gastusin mo ayon sa gusto mo. Iba yan. Mas gumagaan ang loob ko kapag hinihiram ko. Kung gusto mong magpakamataas, sige. Ihahatid kita sa trabaho. Hindi. Ginoong Xiao, sasakay na lang ako ng bus. Sumakay ka. Ginoong Xiao, ngayon, ang Fed ay naghihintay pa rin sa'yo para simulan ang meeting. Para lang ihatid si Bunny sa trabaho, hindi man lang niya pinansin ang Fed at sabi niya, para sa baby. Ginoong Xiao, sinong niloloko mo? Ginoong Xiao, huminto ka lang sa intersection sa unahan. Ayokong makita ng mga kasamahan ko. Sige, huminto. Siya ang pinakamayamang tao. Waitress ako. Kapag nakita ako, mapapahiya lang siya. Salamat, Ginoong Xiao. Mas gugustuhin pa niyang maglakad ng dagdag na 200 yarda kaysa ipaalam sa kahit kanino na may kinalaman siya sa akin. Nakakahiya ba talaga ako? Ilipat si Suruan sa VIP room. Taasan ang sahod niya. Sige, bawas trabaho, dagdag sahod. Suruan, may high school reunion ngayon. Sige, sumama ka na. Hindi, salamat. Hindi ako sasama. Alam kong wala kang pera. Libre ko na. Ipapakita ko sa'yo ang mundo. Salamat pero ayoko. May trabaho ako. Amo Xiao, pumunta si Suruokswe sa hotel mo. Hindi ko siya kilala. Yung babaeng ilang taon nang humahabol sa'yo, ang anak ng pamilyang Su. Dati siyang kaklase rin ng asawa mo noong high school. Noong high school pa, inaapi pa niya ang asawa mo. Dinala niya ang mga kaklase niya at pinili ang lugar ng hapunan sa hotel na pinagtatrabahuhan ng asawa mo at hiniling pa ang pribadong kuwarto na inaasikaso ng asawa mo. Malinaw na nakatarget sa asawa mo. Ihanda mo ang sasakyan. Pumasok siya sa teritoryo ni Amo Xiao at inapi ang babae niya. Naghahanap lang siya ng gulo. Uy, ang pinakamaganda at pinakamatalino sa klase natin ay naghahain dito. Sige, hayaan niyo ang pinakamatalino sa ating baitang na magbuhos ng inumin para sa atin. Suruan, bakit ka nakatayo dyan? Hindi ba trabaho mo yan? Homiteho. Suruan, hindi ka ba nakapasok sa Huaking? Sa ganyan kagandang mga marka. Bakit ka nandito naghahain? Hindi kaya ang matrikula? Anong silbi ng pagiging pinakamatalino? Sa huli, nagbubuhos ka pa rin ng inumin namin. Ako ang naglilibre ng hapunang ito ngayon. Hindi lang ito para sa pagtitipon. Alam mo ba? Kakabili lang ni Mr. Xiao ng hotel na ito. Ang tatay ko ay nakikipagnegosyo sa pamilya mo. May parte rin ang pamilya Su? Talaga? Ruoshwe, talagang makikilala mo mismo si Mr. Xiao. Higit pa sa pagkikita sa kanya. Hindi pa kasal si Mr. Xiao.
Gustong-gusto na ni Madam Mo ng apo. Sabi ng tatay ko, sa mga koneksyon ng pamilya Su, parang nakatakda na ang kasal na ito. Suruan, narinig mo ba? Ruo Shue, sa bandang huli, siya na si Mrs. Xiao. Ngayon, ikaw, lumuhod ka at yumukod sa kanya. Siguro, mamaya, sa ilalim niya, makakaraos ka. Masyado kang nag-iisip. Anong ibig mong sabihin? May asawa na si Mr. Xiao. Suruan, waitress ka lang. Paano ka nangahas banggitin si Mr. Xiao? Anong kayabangan mo? Huwag mong isipin na dahil nakapagtapos ka, ay maaari mo nang ihinto ang pagsunod sa akin ngayon, hindi ba? Anong tinitingnan mo? Bilisan mo at maglinis ka. Ay, pasensya na. Nadulas. Suruan, ang mga taong katulad mo ay masyadong mahirap para makapag-aral. Mananatili kang waitress habang buhay. At nangahas ka pang banggitin si Mr. Xiao sa harap ko? Sinasabi ko sa'yo, magkaklase kami ni Mr. Xiao. Pero ikaw? Bukod sa pag-aaral, sa trabaho man o sa buhay, hinding-hindi ka maging higit pa sa alikabok sa ilalim ng aking mga paa. Bitawan mo ako. Hindi ko bibitawan. Anong magagawa mo sa akin? Isa akong nagbabayad na customer dito. Isang kuwaderno ng bokabularyo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nagsasaulo ka pa rin ng Ingles? Ano, sinusubukan mong paiyakin ang China? Ibalik mo. Oy, Ano kung nakapasok ka sa Huaking? Wala kang pambayad sa matrikula. Ikaw at ang isinumpa mong ina ay nakatakdang maging mahirap. Hindi lang mga libro, may mga tableta rin. Folic acid, hindi ba iyon para sa mga buntis? Isuli mo. Diyos ko, suruan! Kaya pala nakapasok siya sa kolehiyo pero hindi pumasok. At ngayon, humihinto na siya. Lumalabas na palihim siyang nabuntis ng isang matandang lalaki. Kaya pala, lagi siyang amoy pokpok. Siguro para akitin ng mga lalaki. Hindi ito isang ulirang estudyante. Ito ay isang ganap na pokpok. Suruan, umamin ka na. Sino yang gago? Saang diskuhan mo siya napulot? O kabit ka ba ng isang matandang lalaki? Buntis sa kanyang anak sa labas? May asawa na ako. Ang anak ko ay hindi anak sa labas. May asawa ka? Sino ang asawa mo? Bakit ka hinahayaan ng asawa mo na gumawa ng ganitong gawaing katulong? Lihim kaming kasal. Hindi mo masagot? Hindi mo masagot? Kaya naman buntis ka sa isang kahiyahiyang anak sa labas? Gamot ko. Ang maliit na bastardo sa tiyan mo ay katulad mo lang. Isang walang kwentang buhay, hindi karapat-dapat makita. ang bango mo. Suruan, ang init mo talaga. Bakit ka pumili ng isang matandang walang pera o kapangyarihan? Hindi kanya kayang bigyang kasiyahan, di ba? Ako na ang bahala sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Wala sa inyo ang makakahawak sa akin. Mainitin ang ulo ng asawa ko. Kung mangahas kayong hawakan ako, pagsisihan ninyo. Mainitin ang ulo, ha? Hahawakan pa rin kita. Gusto kong makita kung ano ang totoong ugali niya. Lumayo kayo. Pigilan ninyo siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sumigaw ka hanggat gusto mo, walang magliligtas sa'yo. Pasisiyahin kita ng husto ngayon. Mr. Xiao, Ruoxue, bakit nandito si Mr. Xiao?
Para sa'yo siguro siya nandito, di ba? Hindi ba magkaibigan ang inyong dalawang pamilya? Mr. Xiao, isang karangalan. Tagali Group ako. Marumi? Opo. Lilinisin ko ito kaagad. Suruan, bakit hindi mo ito linisin ngayon? Masakit sa mata ni Mr. Xiao. Ayoko nang nag-aaksaya ng pagkain. Malamang ayaw mo rin. Mr. Xiao, ako si Suru Wokshe, anak ni Susan Hua ng Su Group. Palagi kaming nakikipagtulungan sa pamilya mo. Ang mga kontrata ng pamilya Su. Anong mga kontrata? Magsalita ka. Ang una ay, ang real estate para sa pinagsamang komersyal na pag-unlad sa North District. Sige, ipagpatuloy mo. Ang pangalawa ay ang kooperasyon sa logistik ng daungan. Yan na lang ang natitira, di ba? Ginoong Xiao, ito ay isang proyekto na nagkakahalaga ng 5.8 bilyong dolyar. Hindi mo kaya. Mula ngayon, lahat ng kooperasyon sa pagitan ng Su Group at ng pamilya mo ay wawakasan na. Ginoong Xiao, 20 taon ng pagkakaibigan. Kung babagsak ang Su Group, ang pamilya mo ay mawawasak. Papatayin ako ng tatay ko. Pakiusap, maawa ka sa akin. Bibigyan kita ng kalahating oras para mawala ka sa Haicheng. Ako, Kung hindi ka mawawala, gagawin kitang mawala. Ginoong Xiao. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ang tatay ko ay si Su Jianhua. Bitawan mo ako. Ginoong Xiao, ang batang amo ng pamilya Zhang, si Zhang Qiang, ay nabigo sa maayos na pagtanggap sa iyo. Bingi ka ba? Bilisan mo at magbuhos ka ng inumin para kay Ginoong Xiao. Nakatayo ka ba dyan na parang dekorasyon? Suruan ang sexy mo. Paano ka napunta sa isang walang pera at walang kwentang matanda? Hindi kanya kayang bigyang kasiyahan, hindi ba? Tutulungan ko siya. Ang pamilya Zhang, narinig ko na sila. Oo, tumutulong ako sa negosyo ng tatay ko. May 2 proyekto ako. Siguradong magugustuhan mo. Interesado talaga ako sa kung ano ang meron ka. Talaga? Ano sa akin ang nakakuha ng iyong pansin? Sige, sabihin mo sa akin. Ang iyong humaros, ang iyong buto ng tuhod, at ang 3 buto ng iyong bukong-bukong. Ano? Ginong Jiang, ikaw ang pumili kung alin ang babasagin. Binibigyan ka ni Boss Xiao ng pagkakataon na gawin mo ito mismo. Ito ay bilang respeto sa pamilyang Zhang. Boss Yao, pakiusap. Ginoong Jiang, tungkol sa 6 na lupaing inaprubahan ng pamilyang Zhang ngayong taon, ang lahat ng mga proseso ng pag-apruba ay nasa kamay ng pamilyang mo. Kung hindi mo kayang gawin ang dapat gawin, mananatili pa ba ang kumpanya ng iyong ama bukas? Pag-isipan mo. Ako. May 10 segundo ka. Boss Xiao, kalimutan na natin, di ba? Natatakot ako. Pagkatapos kong mapanood ito, magkakaroon ako ng bangungot. Bangungot? Eh di yakapin mo ako sa gabi, di ba? Mahal. Asawa? Si Su Ruan ay ni Boss Xiao. Ni Boss Xiao, asawa. Nahawakan ko lang ang asawa ni Boss Xiao. Asawa. Tinawag niya akong asawa niya. Sa harap ng lahat. Asawa niya. Amo, wag mong palakihin. Nagpapabanal ka ba? Hindi, ako. Kailangan ko pa ring magtrabaho dito bukas. Tsaka, yung nangyari kanina. Pwede mo bang pigilan silang ikalat yon? Alin? Ibig kong sabihin, yung tungkol sa asawa. Ang pagiging asawa ko. Nakakahiya ba yon? Hindi. Ikaw ang nagsabi na ilihim ang kasal. Ayoko lang namang gawing mahirap para sa'yo. Marunong ka talagang mag-alaga sa akin. Siguraduhin mong manahimik sila. Si, Tara na, magpapadala ako ng doktor sa bahay. Ayos lang ako, amo. Kalahati na lang ng shift ko.
Ang sahod ko araw-araw ay talagang mahalaga sa akin. Bahala ka. Pagkatapos ng trabaho mo, susunduin kita. Para sa kaligtasan ng bata. Responsibilidad mo dyan. Galit siya. Amo, tinawag mo siyang asawa mo. Sinabihan kanyang ilihim ito. Bakit ka ba pumayag? Bakit ka malambot kapag dapat kang matigas? At matigas ka kapag dapat kang malambot? Sige, malubhang kaso ng katigasan ng ulo. Walang lunas. Ken, bilhan mo ako ng sopas na pampainit ng sikmura, pabalot. Suruan, bibili mo talaga to? 4,928 piso isang mangkok? Ah, para sa nobyo mo, di ba? Masyado ng gabi. Susunduin ka ba niya pagkatapos ng trabaho? Hintayin mo ako sandali. Ipinagtanggol ako ni Ginoong Xiao. Hinintay pa niya akong matapos sa trabaho kahit gabi na. Kahit na dapat para ito sa bata. Pero si Ginoong Xiao ay isa palang mabait na tao. Ginoong Xiao, sobrang galing mo ngayon. Sinisipa ang pinto, pinupunit ang kontrata, binabali ang mga buto. Pero bakit hindi mo nalang ihatid pa uwi ang misis mo? Imbes na maghintay dito hanggang matapos siya sa trabaho, masyado ng gabi. Ang ugali mong ito, may tawag dyan. Ang tawag dyan ay sunod-sunuran. Hinding-hindi ako maaakit sa isang babaeng pera lang ang habol. Pinakasalan ko siya. Dahil lang sa sanggol sa tiyan niya. Pumunta ako dito ngayon para hintayin siya dahil nadaanan ko lang. May hapunan akong para sa negosyo mamaya. Naghintay ng 3 oras para lang sabihin yon? Ginoong Xiao, naniniwala ka ba talaga dyan? Mrs. Oh, pera lang talaga ang habol ko, isang babaeng buntis sa kanya. Nakita na niya ang lahat ng magagandang bagay. Paano ba naman ang tulad ko na mapatibok pa ang puso niya? Ang hawak mo, para sa akin ba yan? Wala lang. Gamit ko lang yan. Mauna ka na sa hapunan mo. Kaya kong umuwi ng mag-isa. Tigil. Sumakay ka sa kotse. Utos yan. Ginoong Xiao. Dito ba ako uupo? Ikaw na lang ang umuwi mag-isa. Ginoong Xiao! Hoy, Ginang! Huwag mong idaos ang kasal sa Hilagang Europa. Bumalik ka na agad. Isang salita ni Ginoong Xiao at patay na ang pag-ibig. Saan ka pupunta? Sobrang gabi na, oras na para matulog. Xiao, sa kwarto ng bisita na lang ako. Dahil labis mo akong ayaw. Huwag mong pilitin ang sarili mo na matulog sa tabi ko. Sandali. Ang pagtulog ng hiwalay ay makakaapekto sa paglaki ng sanggol. Kung maramdaman ng bata na hindi nagkakasundo ang kanyang mga magulang, malulungkot siya. Kung maramdaman niyang nagpipilitan ang kanyang mga magulang, lalo siyang malulungkot. Sir, tititigan mo ang pinto hanggang sa mabutas. Sinisipa-sipa niya ang kumot. Natatakot ako na baka sipunin ang sanggol. Sir, hindi nagbabago ang talas ng dila mo. Malapit nang maging dating asawa mo ang asawa mo. Kailangan lambingin ang babae. Paano? Sabi nga nila, lunas sa lahat ang bag. Saka, bigyan mo siya ng respeto at pakiramdam ng seguridad. Bilhin ang pinakabagong mga bag mula sa lahat ng sikat na brand at iuwi mo lahat. Dagdag pa, itaas ang kanyang sweldo at bonus sa hotel sa pinakamataas na antas. Dahil mahilig ka sa pera, bibigyan kita ng pera. Ang hindi ko kailanman kinukulang, ako si Mobe Xiao, ay para. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan dito. Huwag kang matakot. Nandito ako.
Mobay Xiao. Bakit ka na naman kumikilos na parang manyak na hindi mapigilan ang sarili? Buntis pa siya. Ah, tama. May kaibigan akong mainitin ang ulo kamakailan. Madalas siyang mawala sa kontrol. Tsaka, medyo baliw na siya sa pag-ibig. Anong problema niya? Aba, Master. Binabati kita. Nahulog ka na sa pag-ibig. Sabi ko bang tungkol sa akin yon? Ano ba? Halata naman, Master. Kahit bulag, alam ko. Tama. Apektado rin ang mga lalaki ng hormones ng pagbubuntis ng mga babae. Kaya ito ang depresyon sa pagbubuntis. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Huwag kang magsalita ng kalokohan kung di mo kayang suriin. Hindi ka naman buntis. Bakit ka ba ma-depress? Layas. Nakakagigil ka kapag natutulog ka. Umalis ka na lang bago ka magising. Isipin mo na lang na sinasamahan mo ang bata. Master Xiao, Mag-ingat. ang hirap. Anong nangyari? Ang tigas ng dibdib mo. Tumama sa ulo ko. Ginoong Xiao. Bakit ka natutulog sa guest room? Nagkaroon ka ng bangungot kagabi. Umiyak ka at nakikiusap na pumunta ako. Natakot ako para sa sanggol. Yung sanggol, ayos naman ang sanggol. Paumanhin, Ginoong Xiao. Pasensya na sa abala. Ang masayang nanay ay mabuti sa sanggol. Dahil masaya ka sa pagtatrabaho. Hindi kita pipigilan. Talaga? Kapag mumingiti siya, parang... Bumangon ka muna. Maliligo ako mamaya. Ma'am, inihanda ito ng batang master magdamag. Huwaking lampas na ang deadline ng re-enrollment. Nag-donate ang batang master ng isang gusali para sa laboratorio. Siya mismo ang tumawag sa presidente ng paaralan, kaya naibalik ang enrollment mo. Matrikula, tirahan at pagkain, at bayad sa libro. Binayaran niya lahat ng sabay-sabay. Nag-ayos pa siya ng tutor para sa'yo. Para makabalik ako sa paaralan. Nag-donate siya ng buong gusali. May sinabi ang batang master. Natatandaan ko ito ng napakalinaw. Nakapasok siya sa Huaking. Nagawa niya ito ng mag-isa. Walang may karapatang magpatigil sa kanyang pag-aaral. Suruan, hindi ka ba nakapasok sa Huaking? Sa mga marka mong ganyan, bakit ka nandito naghahain? Hindi niya kayang bayaran ang matrikula. Ano ang silbi ng pagiging matalino? Sa huli, nagbubuhos lang siya ng mga inumin natin. Kaya alam niya ang lahat. Ginang, dapat kang bumalik sa eskwela. Huwag ka nang pumasok sa trabaho. Yayawang. May aasikasuhin pa ako sa bahay. Kailangan kong magtrabaho. Ang mga gawain sa bahay, kaya namang asikasuhin ng batang amo para sa iyo. Hindi na. Nakuha ko na ang dapat. Hindi na ako magiging sakim. Siya na'y mababa ang tingin sa akin. Ayaw mo bang bumalik sa eskwela? Gusto ko. Pero, hindi ngayon. Bahala ka. Ang pagpapatala ay habang buhay. Pesteng bata ka. Pumunta ka sa ospital ngayon din. O, papatayin ko ang nanay mo. Paparating na ako. Yayawang, huwag ka nang maghanda ng kahit ano. May aasikasuhin ako. Lalabas lang ako sandali. Ginang, ipapahatid ko kayo sa driver. Ang bilis ng pag-alis ninyo? Wala, kailangan kong ipaalam kay Ginoong Xiao. Ginoong Xiao, nakuha natin ang international order. 1 bilyon ang net profit. Ginoong Xiao, Ginoong Xiao. 1 bilyon? Hindi man lang niya ginagamit ang black card. Hindi rin siya pumapasok. Baka, gaya ng sabi ni Nani Wang, kulang siya sa seguridad. Magkano ba ang 1 pound ng seguridad? Sapat na ba ang 1 bilyon? ha?
Wala lang. Pwede ka nang umalis. See ya. Master, may tinanggap na tawag si Madam. Nagmamadali siyang umalis. Mukha siyang hindi maganda. Parang umiiyak siya. Anong tawag? Hindi ko narinig. Parang lalaki ang boses. Inutusan siyang pumunta agad. At tungkol sa pera. Suruan. Ayaw niyang may anumang kinalaman sa pera sa akin. Pero sa ibang lalaki, ayos lang. Nandito ka na. Nasaan ang pera? Sabi ko sa iyo, napupunta sa nanay ko ang sahod ko. Para sa dialysis niya. Wala akong pera. Dialysis, dialysis. Ang matandang pabigat. Bakit pa mag-dialysis? Kapag mas maaga siyang namatay, mas makakatipid tayo. May utang ako sa Uncle Liu mo. Bayaran mo siya para sa akin. Bakit ko babayaran ang utang mo? Uy, 300,000 ang utang ng tatay mo sa akin. Tumira ka muna sa akin ng ilang araw at bayad na ang lahat. Huwag mo akong hawakan. Ikaw na maliit na impakto. Ang sakitin mong nanay, ang dialysis niya ay mahigit 10,000 kada buwan. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Kung sasama ka kay Uncle Liu, may liligtas ang buhay ng nanay mo. At magkakaroon ka rin ng pera. Huwag mo akong pilitin. Buntis na ako. Kawalang hiyaan ka. Ang kapal ng mukha mong apihin ang manugang ko. Isoli mo ang apo ko. Magsalita ka. Ang matamis, mabait at magandang manugang ko. Ano bang ginawa niya sa'yo? Noong araw na iyon, kinuha niya ang 10 milyon mo at sinabi pa niyang wala siyang pambayad sa tuition. Nagpumilit siyang magtrabaho. Akala ng binatang amo na pera lang ang habol niya. Malinaw na gusto niya ito. Pero ayaw niyang aminin. Teka lang. Kailan ko binigyan si Ruan? 10 milyon? Noong araw na iyon, bawat babaeng ipinakilala ko sa'yo, nakakuha ng 10 milyon. Hindi. Hindi siya isa sa kanila. Hindi mo ba siya hinanap? Hindi. Kumusta? Nandito ako para maghatid ng alak. Kaya, noong araw na iyon, talagang naghahatid lang siya ng alak. Pero ako, kaya, binatang amo, hindi mo lang inubos lahat ng hindi nagbabayad. Pinagbintangan mo pa siya. Hayop ka. Ikaw ang tanga. At ginawan mo ng sama ang mabait kong manugang. Hindi. Estudyante pa ako. Hindi ako gumagawa ng ganyan. Lagi siyang nagsasabi ng totoo. Hindi niya ako niloko mula simula hanggang dulo. Mali talaga ang akala ko sa kanya. Ano? Binatang amo, alam ko kung bakit kapos ang dalaga sa pera. Nasa ospital ang nanay niya. Nagpapadialysis. Mahigit 10,000 bawat buwan. Siya ang nagbabayad lahat niyan sa kanyang pagtatrabaho bilang tagapagsilbi sa restaurant. Ang kanyang ama, hindi lang tumatangging tumulong. May utang pa siyang 300,000 sa sugal. Ngayon, nasa ospital siya ngayon. Pinipilit siya. Nabayaran ang utang sa pamamagitan ng katawan niya. Naku. Kaawa-awa kong mabait at mabuting manugang. Sa ospital. Buntis? Kanino yang bastardo? Ni hindi pa nga ako nakatikim. Tapos pumayag kang tikman ka ng ibang lalaki. Anak kang ang puta, may pinabuntis kang pokpok at ipinasa mo siya sa akin. Anong tingin mo sa akin? 300,000. Kung hindi ka magbabayad ngayon, babaliin ko ang paa mo. Tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Tayo na? Tumunta tayo sa ward at ayusin natin ito. Kung hindi mo pagbibigyan si Tio Leo, o tatanggalin ko ang life support ng nanay mo. Hindi mo kaya. Mamamatay siya. Tanga kang babae. Itong bastardo. Kanino ba yan? Hindi mo matiis ang kati sa ibaba, kaya napabuntis ka sa isang bastardo. Ako ang kakamot ng kati mo. Hindi makabangon si Tio Liu, kaya ako ang gagawa para sa iyo. Hayaan mong ang nanay mo doon siyang nakahiga at manood. Kung gaano ka kaputa. Ang sanggol sa aking tiyan ay hindi bastardo. Sino ang lalaking yon? Sabihin mo sa akin. Kung malaman ni Tatay Suna ang bata ay kay Ginoong Xiao, tiyak na magkakagulo siya at magdudulot ng gulo para kay Ginoong Xiao. Sino yan? Ang sobra naman ng matandang to. Hindi siya mukhang totoong tatay niya. Shh!
Pakialaman mo ang sarili mong buhay. Halika kayo, tingnan ninyo. Itong pokpok na to. Ibinibenta niya ang sarili. Kesyo para daw sa gamutan ng nanay niya. Buntis na nga siya sa anak sa labas. At nanlalandi pa sa akin at kay Tio Liu. Tingnan ninyo ang mukhang ito. Anak siya sa labas. Anak sa labas din ang anak niya. Kaya, hindi ko gusto na ang anak ko ay maging katulad ko. Hamak. At tawaging anak sa labas. Hindi magdurusa ang anak ni Mo Beixiao. Nanay ako. Ipagtatanggol ko ang anak namin ni Ginoong Xiao. Sinabi ko na sa inyo, ang sanggol sa tiyan ko ay hindi anak sa labas. Kung may isa pa kayong sasabihin, pupunitin ko ang mga bibig ninyo. Masyado na ba akong mabait sa iyo? Bubugbugin kita hanggang mamatay ka ngayon. Xiao, Ginoong Xiao. Simula ngayon, hindi mo ako kayang apihin, hindi mo kayang apihin ang nanay ko, at tiyak na hindi mo kayang apihin ang sanggol sa aking tiyan. Kung hindi, ipagsasapalaran ko ang buhay ko at lalabanan kita hanggang sa huli. Pagkatapos ng lahat ng pag-aalaga, sa wakas ay may katapangan ka na at ugali. Sino ka ba? Anong ginagawa mo sa likod ng babaeng walang hiya? Gusto mo bang kantutin siya? Kailangan mo muna akong bayaran. Gusto mo bang mamatay? Ito si Ginoong Xiao, ang pinakamayamang tao sa Haicheng, Mo Beixiao. Ginoong Xiao, bakit ka nandito? Magaling ang ginawa mo, ngunit mula ngayon, hindi mo na kailangang gawin ito ng mag-isa. Kaya ikaw si Ginoong Xiao? Hoy, ikaw ang ng babaeng ito? Ito bigay kaya, bayad sa emosyonal na pinsala, lahat ay kailangang ihanda. 10 milyong dolyar. Kung kahit 1 sentimo ang kulang, lalabas ako at sasabihin sa lahat na ikaw, Ginoong Xiao, ay walang hiya, puwersahang kinukuha ang isang babae. 10 milyong dolyar. Tama. 10 milyong dolyar. Walang kahit 1 sentimong kulang. Ikaw ay isang malaking amo din, kaya mo namang bayaran iyon, diba? 10 milyong dolyar, kaya kong bayaran iyan. Ngunit natatakot ako na mabubuhay ka para makuha ito. Ngunit hindi para gastusin ito. Gusto mo bang gumanti ka ng mag-isa? Hindi. Suruan, pinaghirapan kong palakihin ka. At ngayon, nakikipagsabwatan ka sa tarantadong iyan para apihin ako. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Ang sampal na ito ay para sa anak ko. Itong isa ay para sa nanay ko. Itong huli ay para sa sarili ko. Suruan, dahil lang buntis ka sa anak niya, kaya kanyang itinuturing na tao. Kapag ipinanganak na ang bata, ituturing kanyang basahan at itatapon ka. Mula ngayon, kahit may sumuporta man sa akin o wala, hindi ko nahahayaan na apihin mo ako. Magaling ka. Pero mula ngayon, lagi kitang susuportahan. Ang kamay na nagtulak sa asawa ko. Baliin iyan. 2 milyon. Ang binti na ng gulo sa aking lugar. Baliin din iyan. Isa pang 2 milyon. At itong bibig. Sa tingin ko, hindi na rin natin kailangan ito. Sobra-sobra ang pera ng pamilyang mo, kaya kung sagutin ang mga bayarin sa ospital. Gawin mo. Amo mo, lumalabag ka sa batas. Ginagawa namin ito para sa misis, para sa pagtatanggol sa sarili. Kamay ko, Maawa ka, amo mo. Ayoko ng pera. Ayoko kahit 1 sentimo. Kalad ka rin ninyo siya. maawa ka, amo mo. Maawa ka, amo mo. Maawa kayo. Amo mo. Salamat. Sa muling pagligtas mo sa akin. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Kunin mo ang kotse. Opo, Ginoo. Amo mo. May aasikasuhin ako. Nasa ospital pa ang nanay ko. Una, dalhin muna kita sa isang lugar. Ginoong Mo, matapos suriin ang kalagayan ng iyong biyenan, 2 yugto na ito ng pagkabigo ng bato. Sumasailalim siya sa dialysis para manatiling buhay. Kung magdadala tayo ng isang profesional Swiss na medikal na grupo para gamutin siya, ang antas ng tagumpay ay higit sa 99%.
ngunit ang gastos ay humigit kumulang 8 milyon. 8 milyon. Ilan bang trabaho ang kailangan kong pasukin para Ayusin ang operasyon kaagad. Oh, mabubuhay si nanay? Mabubuhay si nanay. amo mo, talagang masama ang loob ng misis mo. Kailangan kanyang aliwin. Ang ugat ng away ninyo ay dapat pa ring ayusin. Sa mga maikling drama, ang mga lalaking iba ang sabi, iba ang nasa isip, ay laging nauuwi sa paghabol sa kanilang mga asawa. Tigilan mo na ang pag-iyak. Masama ito sa sanggol. Pasensya na. Nadumihan ko ang damit mo. Pasensya na. Ha? Ang mapagmataas na amo mo talagang humingi ng tawad sa akin. Bakit niya ako hihinga ng tawad? Bago. Kasalanan ko ito. Noong gabing iyon sa hotel, napagkamalan kong ikaw ang babaeng inayos ng nanay ko para sa akin. At naisip ko rin, na kumuha ka ng 10 milyon kay Zhou Xing. Kaya naisip mong ako ay sakim, mapagmataas, at nagpanggap na inosente para akitin ka. Kaya, patawad. Ang perang utang ko sa iyo. Hahanap ako ng paraan upang mabayaran ka. Matrikula, gastos sa operasyon, gastos sa dialysis, at Tigil. Suruan, mayaman ang pamilya mo. At, ang kasunduan sa kasal na iyon, ay wala ng bisa. bakit? Dahil pinagsisisihan ko ito. Ang anak ng pamilya mo ay dapat palakihin sa isang pamilyang may 2 magulang mula ngayon. Hindi mo na lamang kailangang bayaran ang pera, kailangan mo ring gastusin ang pera ko. Bibigyan kita ng 200 milyon bawat taon, kailangan mong gastusin lahat. Kung hindi mo kayang gastusin lahat, parurusahan ka. 200 milyon bawat taon? Paano ko magagastos iyan ng ganoon kalaki? Iyan ang parusa. Kung hindi mo kayang gastusin lahat, hahalikan kita hanggang sa maubos mo ito. Ruan, dinala ko ang iyong damit pangkasal. Bukas, dadalo ka sa bangkete, kasama si A. Xiao. Ipapahayag ko na ikaw ay manugang ng pamilya mo. Bukas ng gabi, magkakaroon ng piging ang pamilya mo, sa harap ng lahat ng mga piling tao ng Haicheng. Formal kong ipapakilala ang aking kahanga-hangang manugang. Pagkatapos lamang ng seremonya ng kasal, saka ka magiging opisyal na manugang ng pamilya mo. Bukas ng gabi, May problema ka ba? Wala. pampublikong anunsyo, si Xiao Yi ay totoo. Huminahon ka lang, Xiaoye. Halos lumuwa na ang mga mata mo. Ruan. Ngayon, ikaw ang pinakamagandang babae dito. Lahat ng mga kilalang tao sa Haicheng. Tatanggapin kaya nila ang isang serbidora sa hotel? Lahat. Inanyayahan ko kayong lahat dito ngayon upang ipakilala ang isang tao. Ang aking manugang na babae, ang magiging may bahay ng pamilya mo, Suruan. Ang ganda niya. Bayad na ang operasyon ni nanay. At may pamilya na ako ngayon. Master Xiao, maaari ba talaga akong nasa tabi mo? Ano Ano yan? Suruan, buntis ka sa bastardo, at akala mo makakapag-asawa ka ng mayaman? Bubugbugin kita hanggang mamatay. May ganyan pala? Siya ba ang tinutukoy nila? Akala ko pa naman ay isang debutante siya. Lumalabas na minumura siya ng sariling ama. Isang murang puta na nagbebenta ng sarili. Naku, Itong mamahaling damit pangkasal sa isang pokpok na katulad mo ay sayang na sayang. Ginoong mo, ang mga stock ng Mo Corporation ay bumagsak. Dahil sa iskandalong ito, 30 bilyon ang naglaho sa 5 minuto. malas! Isang babaeng hamak ang pinagmulan ay hihilahin lang si Master Xiao patungo sa impyerno.
Master Xiao ako. Master Xiao, inuutos ng board na dapat mong putulin agad ang ugnayan sa babaeng ito kung hindi ang Mo Corporation ay wala na. Umalis ka! Ikaw ang malas! Umalis ka? Umalis ka. Bilisan mo! Wala kang lugar dito! Umalis ka! Kaya ako ay mantsa sa perpektong buhay ni Master Xiao. Kahit nakasuot ng mamahalin at magandang damit, isa lang akong suruan na naninirahan sa putik. Si Master Xiao, ang tanging araw sa langit. Isa lang akong karaniwang damo sa tabi ng daan. Hindi ko hahayaan na dahil sa akin, maging katatawanan ng buong syudad. Suruan, busog na ba kayong lahat? Ngayon? 3 bagay lang ang sasabihin ko. Una, si Suruan ang asawa ko, ang asawa ni Mo Beixiao. At sa buhay na ito, siya ang nag-iisang babaeng tunay kong pinili. Ako ang nagmakaawa ng nakataya ang buhay. Pinalayaw ko siya at ginawa siyang nag-iisa kong asawa. Pangalawa, yung lalaki sa video kanina. Wala na siya sa Haicheng. Mula ngayon, kung sino man ang mangahas na hawakan kahit isang buhok ni Suruan, maghihintay silang mawala kasama ng video na iyon. Pangatlo, ako, si Mo Beixiao, ay hindi kailangang patatagin ang aking katayuan sa pamamagitan ng kasal. Sa kabaligtaran, ang pagiging nasa tabi ko ni Suruan ay karangalan ng pamilya mo. Ginoong Xiao, dahil sa iyong panata na protektahan ang iyong asawa, sinasabi ng lahat ng may-ari ng bahagi ang pinuno ng pamilya mo ay isang lalaking may dangal. Bumangon ang Mo Corp mula sa pinakamababang punto at lumagpas sa pinakamataas na antas nito. Hindi lang tayo hindi nawalan ng pera. Nakakuha tayo ng malinis na 20 bilyon. Napakagaling! Naintindihan ba ng lahat? Malinaw at malakas. Malinaw at malakas. Huwag mo akong iwan. Ginoong Xiao. Bakit ka naging ganyan katanga? Para sa iyo, sulit ang lahat. Suruan, pwede bang itigil mo na ang pagdudroga sa akin? Ang bango mo? Hindi ko talaga ito kaya. Master Xiao. Sinabi ko na sa'yo. Ito ang natural kong amoy. Hindi kita dinroga. Maliligo ako ng malamig. Sabi ng doktor, stable ang pagbubuntis ko. Ganoon pa man. Ayaw kong maligo ka ng malamig. Huwag mo akong tuksuhin. Ang bango mo, ginagawa akong halimaw. Nawawalan ako ng kontrol, at gusto kitang sirain. Dati, takot ako sa amoy na ito, na magiging biktima ako ng mga lalaki. Pero kung ikaw, payag ako. Suruan, ikaw ang may gusto, kahit na isa kang demonyong babae. Sa buhay na ito, ang dugo ko lang ang maiinom mo. Akala ko dati na para siyang Diyos na hindi maaabot. Pero ngayon, naging siya ang asawa ko, isang taong kaya kong maabot. Inaasar mo ako tapos tatakas ka. Ginoong Xiao. Yung paglalambing mo. Kung nakita iyon ng mga empleyado mo, mawawala ang autoridad mo bilang pinakamayamang tao. Sa harap ng asawa ko. Lalaki lang akong gustong matulog ng mahaba. Kanselahin ang mga pulong pandaigdigan ngayong araw. Kahit pa mahulog ang langit ngayon, huwag kayong lalapit kay Ginoong Xiao. Si Ginoong Xiao ay kasama ng kanyang asawa. Ginagawa ang paghahanda para sa sanggol. Lahat ng 70 ngayong araw ay nakansela. Sabi niya, matutulog siya ng mahaba kasama ng kanyang asawa. Ginoo, nagising na ang nanay ng ginang. Ruan. Nanay, Ruan. Magkano ang operasyon? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang perang ito, saan ito nanggaling?
Nanay, wag mo nang alalahanin. Suruan. Ikaw ba? Ipinagbibili mo ang iyong sarili? Nanay. Hindi. Napakabuti niya sa akin. Siya ang asawa ko. Asawa? Ang mga mayayaman, walang tapat na puso. Linalambing ka nila ngayon. Dahil bata ka pa at maganda. Pero balang araw kapag nagsawa sila, sisipain ka nila at wala ka nang mapag-iyakan. Nanay. Kahit mamatay ako sa sakit? Hindi ko hahayaan na ibenta mo ang iyong dignidad para maging laruan ng mga mayayaman. Nanay, ako si Mobay Xiao, ang asawa ni Suruan. Asawa? Ang mga salita ng mayayaman. Puro kasinungalingan. Mabait ka sa kanya ngayon. Paano bukas? Nanay, tama ka. Hindi patunay ang mga salita. Kaya nagdala ako ng patunay. Ito. Ano ang ibig sabihin nito? Mula ngayon, ibinibigay ko sa pamilya mo ang 85% ng mga bahagi kay Suruan. Simula ngayon, hindi lang siya ang asawa ko, kundi mula ngayon, siya rin ang amo ko. Kung sakaling mapalungkot ko siya, pwede niya akong palayasin nang wala akong makukuha kahit kailan. Mobay Xiao. Balif ka. Ito ang pamana ng pamilya mo mula sa mga henerasyon. Kung mawala ang pamana, pwede itong itayong muli. Pero Suruan, isa ka lang. Nanay, sapat na ba ito para patunayan ang katapatan ko? Tama na. Ruan, may aasahan ka na ngayon. Sa wakas, makakahinga na ng maluwag si nanay. Mahal ko, huwag kang umiyak. Ang ating Ruan, nakatakda siyang maging mayaman at marangal. Kapag nakalabas ka na ng ospital, pupunta tayo sa Nordic Estate. Daan-daang katulong ang nandoon. Ang araw-araw nating gawain ay gumastos ng pera at alagaan ang mga apo. Mahal ko, napakabait mo. Pamilya na tayong lahat ngayon. Kung may maglakas loob na magpalungkot kay Ruan, ako at si Xiao ang siyang magkakalat ng kanilang mga abo. Amo Xiao, Madam. Tapos na. Halikan mo siya.